Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng annulment of marriage. Anong sinabi mo, Lenden? Magpapakasal ka na doon sa lalaking yon? Aba, ay nasa katinoan pa ba yung pag-iisip mo? Buo na pong desisyon ko, Ma. Ha? Matagal na po kami nagmamahala ni Cardo. Nako, At saka nasa tamang edad naman na po ako. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Kano ka naman nakakasiguro na mahal ka niya? At hindi ka lang niya gagamitin o pagsasawaan? Sigurado akong mahal niya ako. At mabait na tao si Cardo. Hindi niya ako sasaktan. At saka, nangako siya sa akin na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Ay, naku. Gaano ka naman kasigurado na tutuparin niya mga pangako niya? Tsaka ano na lang kaya magiging buhay mo sakaling magsama na kayo? Yang tanda-tanda na niya pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho at umaasa pa rin sa mga magulang niya. Nakakarakit naman siya, kuya. tingnan mo na ha? Hanggang racket lang ang alam? O anong kasiguraduhan kung mabibigyan kanya ng magandang buhay? Hindi naman araw-araw nakakadelay siya ng pera yan. Tama! At saka kung kumita mo sa sideline niya si Cardo, kulang pa yun sa bisyo niya. Oh, Balita ko, isang notebook na ang utang niya sa tindahan ni Aling Sonia. ganon? Oo! Para sa ikapapanatag ng loob nyo, naghahanap na ngayon ng trabaho si Cardo. Suso. Hindi siya yung katulad ng iniisip nyo. Weh. Maniwala kayo sa akin. Basta, Lenden, ha? Hindi ako pumapayag na maikasal ka sa lalaking yon. Problema lang ang dadali nun sa'yo. Sabihin mo rin sa lalaking yan, bago niya atupagin yung pag-aasawa, siguraduhin muna niyang may ipalalamon siya sa'yo. Correct. Kapal ng mukha. Basta, Ma, Kuya Bernie, buo na ang desisyon ko. Ano? Pakakasalan ko si Cardo kahit itakwil niyo pa ako. Cardo, mag-usap tayong dalawa. Patutulog na ako, bukas na lang. Hindi. Mag-usap na tayo ngayon. Bakit ba? Ano na naman ba ang problema? 7 buwan na tayong kasal pero wala pa rin nangyayari sa buhay natin. Hanggang ngayon wala ka pa rin trabaho. Ano, may plano ka ba? Teka. Kahit na wala akong trabaho, natutulungan naman kita sa mga gawaing bayan. Oo, nakakatulong ka nga sa akin. Hirap nun Pero wala ka bang plano para umangat man lang ng konti ang buhay natin? Pasensya ka na, Cardo, pero kasi napapagod na ako eh. Bukod sa trabaho ko, rumaraket pa ako sa iba pa para lang sumapat yung pera sa mga gastusin natin. Hindi naman ako si superwoman na may superpowers para makaya kong lahat ng pagtaguyod sa atin. Tandaan mo, wala na tayong mahihingan ng tulong. Puro utang na tayo sa mga kamag-anak natin. Si Mama, di ko na mahingan ng tulong. Yung mga magulang mo, malapit na rin magsawa sa pagtulong sa atin. Ano? Hindi ka na ba maghahanap ng trabaho? Yung mga araw na umaalis ka tumihingi sa akin ng pera para may pamasahe ka, naghahanap ka ba talaga ng trabaho o ano? Parang pinalalabas mo ngayon na hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa iyo. Kung talagang nagpupursige kang maghanap ng trabaho, hindi ka tatagal ng 7 buwan ng ganyan. Ano? Ang hirap kasi sa iyo, masyado kong mapaghanap 7 buwan pa lang tayong kasal. Gusto mo, maganda na kagad ang buhay mo? Kung talagang mahal mo ko, bibigyan mo ko ng sapat na panahon para ayusin ang pagsasama natin. Bakit? Hindi pa ba sapat ang 7 buwan? Cardo, hindi ako naghanap agad ng marangyang buhay mula sa'yo. Ang gusto ko lang, magkatrabaho ka. Para din sa'yo itong pinipilit ko sa'yo. Kailan mo ba ako maiintindihan, Cardo? Bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Natanggap ako bilang factory worker sa Dubai. Malaki ang sahod, kaya tinanggap ko na. Pero napakalayo naman yan. Pwede ka naman magtrabaho dito sa Butuan. Bakit kailangan mo pa lumayo? Gagawin ko to para sa kinabukasan natin. At saka,
Kung nagtatrabaho ka lang sana, di sana hindi ko na kailangan pang lumuwas. Sige, bahala ka. Teka. Saan pala babagsak ang sweldo mo? Siyempre sa'yo. Yun. Ikaw ang asawa ko eh. Okay. Sana, Cardo, habang nasa Maynila ako, tulungan mo naman ako sa pag-iipon ng pera para makapagnegosyo tayo. Sige. Tutulungan kita mag-ipon ng pera. Gusto kong negosyo yung food cart ng yung mga siomay. Mabenta yun sa mga palengke. Oo, maganda yun. Sige. Pagbalik ko dito, yun na ang ininegosyo natin. Basta magtulungan tayong dalawa para sa ikauunlad ng mga buhay natin. Ito pa mga beer. Magsawa kayo. Huwag kayong mahiya. Sagot ko kayong lahat. Okay, Inom lang sandali mga tol. Tumatawag si Mayora. Usapin ko lang. Diyan muna kayo Magpaksaya kayo. Okay, kami nang bahala nito, pre. Sige. Hello? Hello, Cardo. Len. Ano yung ingay na yun? Nasaan ka? Nandito ako sa bahay ng pinsan ko, si Robert. Birthday niya kasi, kaya ito, nagpainom. Yung pinsan mo ang nagpapainom o ikaw? Bakit parang hindi ka naniniwala? Bakit naman ako magpapainom? Di ba nga, nag-iipon tayo ng pera? Sabi kasi sa akin ni Mama, nababalitaan daw niya na panay ang painom mo sa mga tropa mo. Naku, hindi totoo yun. Huwag kang maniwala sa mama mo. Hindi naman sasabihin niyo ni Mama kung hindi totoo. Di ba sabi mo, nabalitaan lang niya? Ibig sabihin, marites lang yun, chismis lang yun. Hindi ko nga nakikita ang anino ng mama mo dito sa compound Len, baka naman sinisira lang niya ako sa'yo. Kasi alam mo na. Hindi ganun si Mama. Sino bang mas pinaniniwalaan mo? Ako o ang mama mo? Okay. Mas naniniwala ako sa'yo. Basta bago mag-alas 8 ng gabi, dapat nasa bahay ka na. Huwag kang magpapagabi dahil delikado sa labas. Len, Ano, Kuya Bernie? Nabisita mo na yung takoyaki food cart namin ni Cardo? Saan? Doon sa sinasabi mong palengke? Naku, wala akong nakitang takoyaki food cart doon. Kahit siomay, wala. Alaws. Ganon? Sabi kasi ni Cardo, meron na raw siyang stall doon. Baka naman di mo lang nakita, Kuya. Hindi. Nilibot ko na yung buong palengke, pero wala talaga. Magkano ang hiningi sa'yo ng lalaking para sa sinasabi niyang negosyo niya? Bale, 50,000 pesos, lahat-lahat. 50,000? Oo. Ay, naku, ginastos niya lang yung kung saan-saan. Kasi naman, Len, masyado ka nagpapaloka dyan sa asawa mo. Kung alam mo lang, nagbubuhay binatayan dito habang wala ka. Walang inaatupag kundi babae at saka bisyo. Di bale, tatawagan ko siya mamaya. Aalamin ko sa kanya ang totoo. Sige lang, party lang tayo. Sandali Hello, Len. Hello? Nasaan ka? Nakikiparty ka na naman ba o nagpapaparty? Birthday ng tropa ko Siyang nagpapaparty, hindi ako. Teka, napatawag ka. Mukhang nasisiyahan ka dyan sa pakikipag-party mo. Kalimutan mo na lang kung kumustahin. Sorry, mahal. Kumusta ka na dyan sa Maynila? Cardo, totoo ba na meron na tayong food cart sa palengke? Oo, syempre meron. Bakit parang nagdududa ka sa sinabi ko? Bakit sabi ni Kuya Bernie, nilibot na niya ang buong palengke sa San Roque pero wala naman siya nakitang takoyaki food cart? Ano? Meron ba talaga tayong food cart? O ginastos mo lang yung perang hiningi mo sa akin? Len, ano kasi, pasensya ka na Nagsinungaling ako sa'yo. Oo. Kung ganun, saan mo dinala yung pera? Hindi ko ginalaw yung ipon natin. Yung additional na 20 mil na hiningi ko sa'yo, ang totoo niyan, pinautang ko sa kapatid ko yung pera. Pang tuition fee kasi ng anak niya Pero huwag kang mag-alala, babayaran din yun ng kapatid ko. Yan ba talaga ang totoo o gawa-gawa mo lang?
Ha? Baka naman ginastos mo lang yung pera sa pagpapainom mo sa mga tropa mo. Eh, Ano? Umamin ka na sa akin. siyempre nagsasabi ko ng totoo. Kung ganun, bakit kinailangan mo pa magsinungaling sa akin? Asang-asa pa naman akong may negosyo na tayo dyan. Yun pala, puro drawing lang yung mga kinukwento mo sa akin. Grabe ha? Ang galing mong artista kasi napaniwala mo ako. Sorry. Hindi ko naman gustong gawin yun eh. Gusto ko lang tulungan ng kapatid ko. Kahit na. Sana sinabi mo pa rin sa akin ang totoo. Ay nako, naaasar na ako sa'yo. Huwag kang maasar, huwag kang mag-alala. Pagka nagkatrabaho ko, babayaran ko din yung nahiram kong pera sa'yo. Talaga? Oo. Mag-iisang taon na ako dito sa Maynila pero hanggang ngayon, wala ka pa ring trabaho. Pwede ba, Cardo? Huwag mo na akong paasahin. At saka, pwede ba? Huwag ka nang magsisinungaling sa akin. Huwag mong hintayin na masira ng tuluyan ang pagtitiwala ko sa'yo. Hindi, wag. Magtiwala ka lang sa akin. Hello, Ma. Oh, anak, napatawag ka. Kumusta ka na dyan sa Dubai? Ayos lang po. Malapit na po akong umuwi. Ay, excited na kami dito sa pag-uwi mo. Nasabi mo na ba sa asawa mong uuwi ka? Ay, hindi po. Bala ko po sana siyang sorpresahin. Kaya wag niyong ipaalam kay Cardo na uuwi ako sa susunod na linggo, ho. Ako, anak, kung pwede nga lang sana pag-uwi mo, hiwalayan mo na yung lalaking yan. Ma, Wala naman kasing ginawa kundi magpakasasa doon sa perang pinapadala mo. Nagpapakaisig ko laki. Ni minsan hindi yung naghanap ng trabaho. Kapal talaga ng muka. magnenegosyo na lang po kami ni Cardo, Ma. Bala ko nga po, magtayo ng karinderya dyan sa palengke. O yun kung may naipon nga ang lalaking yun sa mga pinapadala mo sa kanya. Tingin ko walang naipon Naku, Len, mag-isip-isip ka na. Sa ugali ng lalaking yun na palaasa habang buhay ka lang maghihirap. Ma, Sandali, babe, ha? May bisita tayo. Baka si Lorene na yan. Ako na magbubukas ng pinto, babe. Sige, babe. sino ka? Ako dapat ang magtanong yan sa'yo. Sino ka ba? Babe, sino yan? Cardo! Ha? Ako, Len, kailan ka pa umuwi? Bakit hindi mo malang sinabi sa akin na uuwi ka? Gusto sana kitang sorpresahin. Ha? Pero ako pala ang masusorpresa. Babe? Babe, ang tawag mo dito sa babaeng to, tama ba? Hindi, magpapaliwanag ako. Mga hayop kayo! Sandali! Mga hayop Lele! kayo! Marie, umalis ka na! Dali! Marie! Ay! Len. Bumalik ka dito! Tama na. Walang iyang babae ka! Bitiwan mo Tama ako, na. Cardo! Tama na, Sir. Bitiwan mo ako! Huwag ka nang mag-skandalo dito sa labas. Len, pakiusap. Doon tayo sa loob mag-usap. Hindi na! Hindi na kailangan! Ha? Kasi tatapusin ko na ngayon ang lahat sa atin! Ano? Matagal na akong pagod sa'yo! Sorry na, patawarin mo na ako. Huwag mo naman akong hiwalayan. Mahal na mahal kita. Hindi mo ako mahal! Hindi mo ako mahal, Cardo! Kasi kung mahal mo ako, una, hindi mo ako pagtataksilan. Pangalawa, magsusumikap ka sa buhay para maganda ang maibigay mong buhay sa akin. Pero ano tong ginawa mo? Wala! Niloko't pinagsamantalahan mo lang ang kabaitan at pagtitiwala ko sa'yo. Sorry na, sorry. Baka sarili ka, Cardo! Baka sarili ka! Len. Sarili mo lang ang inisip mo! Kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo! Ha? Ayoko maging pasanin habang buhay ang isang taong hindi naman ako mahal! Titingnan ko kung pwede ako makapag-file ng annulment ng kasal natin. Annulment? Malaking haligang kakailanganin mo doon. At saka ano naman ang idadahilan mo para mapawalang bisang kasal natin? Oh. Bakit? Hindi Ha? pa ba sapat na dahilan yung pagiging easy-go-lucky mo? Meron Yung ba pagtataksil mo sa akin? Ba- At pagkalulong mo sa bisyo? At saka, huwag kang mag-alala. Pwede ako humingi ng tulong kina Mama at Kuya Bernie. Gagawin ko ang lahat. Ma-annulled lang ang kasal natin. Pinagsisisihan ko na talagang naging asawa pa kita.
Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping annulment of marriage. Ang pagiging easy-go-lucky po ay hindi sapat na basehan para ipawalang bisa o ideklarang walang bisa ang kasal o yung tinatawag na annulment or declaration of nullity of marriage. Gayun din, maging ang sexual infidelity ay ground lamang po for legal separation sa ilalim ng family code. Sa legal separation, nananatili pong kasalang mag-asawa at pinapayagan lang sila ng korte na hindi na magsama sa iisang bubong. At sakali pong magkaroon ng sexual na relasyon ng asawang babae sa ibang lalaki, siya ay maaring managot sa kasong adultery, habang ang lalaki ay maaring managot for concubinage kung makikisama siya bilang asawa sa ibang babae. Ang adultery at concubinage ay mga criminal cases na may parusang kulong, bagaman at mas mataas po ang nakalaang parusa para sa asawang babae na nagkasala. Gayunman, may tinatawag pong psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Ayon sa nabanggit kong probisyon ng batas, a marriage contracted by any party who, at the time of the celebration, was psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage shall be void even if such incapacity becomes manifest only after its solemnization. Ang kasal, kung ang isa sa mga partido at the time of the celebration of the marriage ay psychologically incapacitated o walang kakayahang tuparin ang mga mahahalagang obligasyon ng isang taong may asawa ay walang bisa, bagaman at ang palatandaan nito ay makita lamang matapos ang kasalan. Gayunman, hindi po sapat na unwilling o ayaw lang ng taong may asawa na tumupad sa kanyang tungkulin, lalo na ang maghanap ng trabaho o suportahan ang mga pangangailangan ng pamilya. Hindi po sapat na nagbubuhay binata o nagbubuhay dalaga siya. Kailangang maipakita na hindi lang ayaw, kundi wala talagang kakayanan na tuparin ang mga mahahalagang obligasyon o tungkulin ng isang taong may asawa. Pero ano nga ba ang mga obligasyon ng isang taong may asawa? Ayon po sa Article 68 ng Family Code, the husband and wife are obliged to live together, observe mutual love and respect and fidelity, and render mutual help and support. Ang mag-asawa ay dapat na mamuhay ng magkasama, mahalin, igalang at maging tapat sa isa't isa, at ganoon din magbigay ng tulong at suporta sa bawat isa. Ayon po sa kasong Republic versus Molina ay hindi po sapat na patunayan na ang isang tao ay nabigo na tugunan ang kanyang responsibilidad at tungkulin bilang may asawa. Mahalaga na maipakita na hindi niya kayang gawin ang anumang responsibilidad dahil sa psychological incapacity. At going back to our case, malinaw naman po na irresponsable, manloloko at taksil si Cardo at tanging si Lenlen lamang ang tapat, masipag at solong nagtataguyod ng kanilang pamilya. Marami na din pong naging petisyon for declaration of nullity of marriage ang nag-grant ng korte na nasa parehang sitwasyon. Kaya naman hindi po totally hopeless si Lenlen. Kailangan lang niyang maipakita sa kanyang petisyon na malubha at permanente na ang psychological incapacity ni Cardo para maideklarang walang bisa ang kanilang kasal. At yan po ang hukumang pangtahanan ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco.